palakpakan. Kapag mali, di birahin, di ba? Oh, okay? So, next topic ulit tayo mga ka-GP Natics. Ayan. Pag-usapan naman natin dahil nalalapit na po mga ka-GP Natics. Ilang araw na lang ulit, 2 tulog. Mga kababayan ay matutunghayan na naman po natin ang pagdinig sa Committee on Justice sa Kamara mga kababayan ng impeachment ni VP Sara Duterte. At ayon nga po dito kay Congressman Terry Ridon mga kababayan ay may probable cause na silang nakikita. So, sa madaling sabi, it's tantamount mga kababayan na dediretso na po talaga ito sa plenaryo at dadalhin na po ito sa Senado mga kababayan. Wala nang takas itong si VP Sara Duterte. Ang magiging tanong na lang, makakalusot ba sa Senado? Yan ang katanungan. Pero syempre bago tayo pumunta dyan mga kababayan, pag-usapan muna natin kung ano ba talaga yung sinabi dito ni Congressman Terry Ridon pagdating po sa kaso ni VP Sara Duterte. That wala naman talagang direct link din between Vice President Sara Duterte and the personalities involved, sila Attorney Kilala, Munsayak, in terms of dito dun sa mga deliveries of cash, and for the Vice President, the buck stops with Attorney Kilala. So how would that work kung kung walang ma-establish na clear direct link and dun base sa narrative ni Ramil Madriaga, some of the instructions were done via phone call. Sabi nga ng kampo ng Vice Presidente, it's very convenient because it's unverifiable to make claims like that. So kung ang kanyang testimony ay partly unverifiable, may probative value pa ba yung kanyang sinasabi? Well, I think at this point naman probable cause lang naman yung pinag-uusapan natin. Tingin ko naman kaya na ma-establish yun at based on the testimonies that we currently have, and based on the supplemental affidavit that we currently have, So, I think as we go to trial, kaya pa hong palalimin ng husto ng atin pong komite yung pong ugnayan po na ito. But again, even if we stop today on the testimony itself and on the affidavit itself, kahit itabihan natin yun, mapapatunayan po rin namin on the basis merely of documents, COA, NBI, PSA, ito pong kaso on confidential funds misuse rising to a level of a betrayal of public trust. So for you, Kong Terry, na-establish na po ba ang probable cause when it comes to this allegation of misuse of confidential funds? Tingin ko, clearly established na po ito. And more importantly, yung isa ho sa madi-disclose today, yung kopya po ng notice of disallowance, not just on the 73 million for 2022, but yung po at least 300 million in confidential funds na subject doon po sa notice of disallowance for the 2023 first 3 quarters. Mas mabigat po yun, kasi mas malaki po yun. 300 million na ho minimum yung pinag-uusapan po natin, and I'm quite certain it will still be the same basis as to why it was disallowed by the COA. Ibig sabihin, hindi ho maipaliwanag ng OVP kung bakit nila kailangan ng confidential funds in the first place, bakit ginamit ang pondo on confidential funds for non-confidential purposes, katulad po ng governance activities. So, I'm quite certain it will ripen to a finality of decision in the future, pero dagdag din po itong batayan para sabihin natin na talaga hindi makakatakas ang atin pong pangalang Pangulo sa usapin po ng confidential funds misuse. Okay, so maliwanag mga ka-GP Natics yung sinasabi po ni Congressman Terry Ridon hinggil po sa bagay na yan na talagang wala na pong takas itong si VP Sara Duterte when it comes to the issue of the confidential funds misuse, mga kababayan, na kung saan po ang COA mismo ang nagpapatunay, di ba? Yung 2022, mga kababayan, that's amounting of 73.3 million pesos na pinasosole, di ba? Ano na yon? May finality na yon. Yung sinasabi naman nila na more than 300 million, mga kababayan, for the first 3 quarters ng 2023, isa rin po yun sa mahalaga na nakita natin dito. At bukod dyan, mga kababayan, hindi pa lang nabanggit dito yung nakaraan na maliwanag rin yun dun sa AMLA, dun sa mga suspicious transactions, mga kababayan, dun sa covered transactions,
At makikita po natin na hindi rin nagtutugma talaga etong mga salience ni BP Sara Duterte at ng kanyang asawa, no, na sila po ay makapag-accumulate ng ganong kalaking pera. At hindi lang po talaga salien ang pinag-uusapan dito kasi bilyones po, mga ka-GPnatics, ang talagang nakikita natin, which malaking bagay po ito, no? Kung tutusin, sabi ng iba dyan, pwede bang kunin yon? Kung ito po ay may restitution, mga ka-GPnatics, di ba? Pero palagay ko hindi naman nila gagawin na mag-restitute kasi it's tantamount na meron talaga silang ninakaw. Kasi up until now, talagang ang ginagawa po ng kampo ni BP Sara Duterte, mga kababayan, nag-a-attempt sila to suppress disclosure yung mga bank records. Kaya nga po, ang ginagawa nila ngayon ay kinakasuhan etong sila Jinky Luistro, Chel Jokno, Laila De Lima, yung direktor ng AMLA, yung BSP, BSP personality, di ba? Mga ka-GPnatics, kasi talagang natatakot sila na sumabog lahat. Kasi yun na lang yung tanging alibay nila eh. Remember there was no denial na sinabi or stated ng kampo ni BP Sara Duterte. Yung kanyang mga abogado, ng kanyang asawa, wala po silang denial. Ang kanilang sinasabi dito, oo, totoong may pera. 'Di ba? Pero it doesn't mean daw na ito ay galing sa illegal. Mga kababayan, although meron daw suspicious transaction, meron daw mga covered transaction, it doesn't mean hindi daw po to illegal, mga kababayan. Okay? So pakinggan naman natin yung pahayag dito ni Congresswoman Luistro. Nasa Zoom na natin si Congresswoman Jervy Luistro ng ikalawang distrito ng